Mga kabida, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, ito hong possible alliances po, sa pagitan po ng Marcos Camp at ito pong Pinklawans at saka Liberal Party, as suggested po mga kabida by former presidential spokesperson Edwin Lacerda, Kasi po, nakikita ko ni Secretary Lacerda yung possible paghihiganti ni VP Sara mga kabida, laban ho dito kay Pangulong Marcos. Kaya nga yung paraan po para mapigilan ito hong pagtakbo at eventually win of Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections mga kabida, dapat makipag-sanib-puwersa ito hong si Pangulong Marcos dito ho sa Pinklawan at saka sa Liberal Party, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin, ito hong naging panayam po ng Newswatch Plus PH, at pagkatapos niyan, mag-react tayo sa sinabi po ni Secretary Lacerda. Narito po mga kabida. It makes sense for the Marcos forces to consider aligning with someone else. Definitely with not the Duterte forces, possibly with the yellow and the pink forces. But again, that's open to a lot of discussions. But that's why they have to come up with a decision early on para kasi honestly, medyo existential threat din talaga itong sa situation of Marcoses, because if Vice President Duterte wins, expect like President Trump a revenge tour. Kasi hindi pwedeng sa nangyari alam naman natin na medyo galit na galit si Vice President Duterte. Hindi natin, the probability is they will go after the Marcoses. So, kaya existential threat yan sa mga Marcoses. So, they really have to make sure that whoever their candidate is should win. Yun ang malaking concern ng Marcos administration. Ayun po, existential threat. Okay? Laban ho dito kay Pangulong Marcos. Talagang threat talaga, Alangan naman po na ikipit balikat na lang po ni VP Sara yung nangyari ho sa kanyang pamilya. Matindi yun, Kumbaga, damage has been done po mga kabida. Okay? Irreparable na po. Hindi na po pwedeng maibalik kung ano mo yung dapat ibalik. Kasi ho, may sugat na po mga kabida. Kaya, expected po, okay, na maghihiganti talaga ito kung si Vice President Sara Duterte. Hindi kasi nila alam kung ano itong si VP Sara, Kung naalala po ninyo, yung sinabi po mga kabida, ni President Rodrigo Roa Duterte, na mas matindi pa po yung kanya pong anak kaysa sa kanya. Okay? Kung meron man po siyang kinakatakutan po na tao sa mundo mga kabida, ito pong kanyang anak. So, expect po tayo sa paghihiganti, ni Vice President Sara Duterte doon po sa mga taong involved ho sa pang-aapi po sa kanyang pamilya, mga kabida. Kaya nga ang tingin po dito ni Secretary Lacerda, okay, basa po niya dito kung hindi ito mapipigilan po ng mga Marcoses yung kanyang pagtakbo at pagkapanalo eventually, malilintikan talaga ito hong si Pangulong Marcos po mga kabida. Okay, pagdating ho ng panahon. Kaya nga, para maiwasan daw ito, mapigilan, kailangan hong makipagsanib puwersa ito hong si President Marcos sa mga Pinklawans at saka sa Liberal Party. At least, meron pong malakas na puwersa, mga kabida. Ito hong Pinklawans ngayon, parang nasa cloud 9 na po, Kasi feeling po nila, lumakas po sila ulit, mga kabida, dahil ho sa pagkapanalo po ng kanila pong manok. Itong si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Okay, pero ang malaking tanong ho dito, kung papayag ba ang Pinklawans or Liberal Party na makipag-alyansa po sa mga Marcoses? Alam naman po natin mga kabida, may history na po itong Liberal at saka mga Marcoses, Since sa time po ni dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Okay, meron na pong gap. At hanggang ngayon po, mga kabida, at ito pong bagong resurgence na Pinklawan, mas lalo na po sa mga Marcoses. Yung kanila pong leader na si Leni Robredo mga kabida, na naging katunggali po ni Pangulong Marcos nung tumakbo po ito bilang Vice Presidente po ng Pilipinas. Subalit
natalo, ano, ito hong si PBBM. So may history na po din ito, ano. So hindi ko alam kung magkakasundo ba ito hong tatlong grupo, ano. Okay? Laban ho sa mga prinsipyo po nila. Kasi parang sinabi po ni Secretary Lacerda po Macabida, okay, dapat magkasundo po kayo. Okay? Magsanib puwersa po kayo. At lunukin na lang po ninyo yung inyong prinsipyo. Ano? Basta ang goal dito is kailangan mapigilan ito kung si Vice President Sara Duterte. Otherwise, malilintikan po tayong lahat. Mga kabida. Parang ganun di ba? So, yan yung tanong kung papayag ba ang Pinklawan at saka Liberal Party. Okay, granting for the sake of discussion, ano, papayag po itong dalawa. Okay, so magkaroon na po ng koalisyon, ano, itong tatlong grupo. Now, ang tanong dito, pangalawang tanong, kung kakayanin ba nila ito kung si Vice President Sara Duterte, ano? Alam naman po natin kung gaano kalakas ito kung si VP Sara po ngayon. Lalong-lalo na po yung latest survey po ng Pulse Asia po Macabida na napakalaki yung tiwala ng taong bayan, ano, sa kanila, sa mag-amang Duterte. Daig pa po nila ito kung si Pangulong Marcos, ano? Okay, when it comes in terms of pagtitiwala po ng taong bayan, mga kabida. So kung ma-maintain lang po ito ni VP Sara, ito kung standing po niya ngayon, ano, mahihirapan po itong Pinklawan, Liberal Party at Marcos Camp, ano, natalunin si VP Sara sa 2028 presidential elections. Because as of now, wala pa pong personality, ano, na pwede ho nilang i-compete kay VP Sara, mga kabida. Okay? In terms of strength at yung political force, ano, mga kabida. Sa ngayon, si VP Sara pa rin ang pinakamalakas ngayon. So mag-aantay po sila na mag-subside yung strength po ni VP Sara para pwede po nilang i-capitalize yun, ano? Actually, para sa akin, ang magiging hadlang ng talaga, no, kay VP Sara, mga kabida, dito ho sa kanya hong pagiging presidente po ng Pilipinas, ano, ito hong possible issuance po ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Kasi alam naman po natin po na isinali po siya dun sa investigasyon po ng ICC, ano? At in fact, ang sabi po ni VP Sara, nung nandun po siya sa The Hague, merong nagsabi doon sa kanya na kabilang po siya dun ho sa ipapa-aresto, ano, mga kabida. Aside ho dito kay Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Okay? At meron pa pong 2 o 3 general, mga kabida, sa time po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito lang po yung pwede hong maging hadlang po, ano, sa pagiging presidente po ni VP Sara. At dapat magdasal po itong mga Pinklawans, Liberal Party at Marcos Camp na sana as soon as possible maglabas na po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court. Pero I'm sure hindi na po pwedeng gawin ng Marcos administration yung ginawa ko nila kay dating Pangulong Duterte. Kung nagalit man ito kong taong bayan sa ginawa po nila kay Digong, ano, okay, aasahan po nila, mga kabida, mas matindi ang galit po ng taong bayan pag gagawin po nila, ipapa-aristo po nila si VP Sara at dadalhin po nila doon po sa at ipadala po nila doon po sa International Criminal Court. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito sa possible alliances po, ano? Dito ho sa Marcos Camp, Liberal Party at Pinklawans po, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.